Amen. Ang topic natin ngayon is about God's will. Kalooban ng Diyos. Yes. Kalooban ng Diyos lahat tayo na nandito na hindi natin alam kung anong dahilan natin para pumunta. Pero kalooban ng Diyos na tayo lahat ay nandito. Amen. Yes, amen. Bago tayo mag-umpisa, tayo tumiyak tayo. Panginoong Diyos ng makapangyarihan, maraming salamat po sa araw nito at binigyan mo na naman kami ng oras upang ikaw ay purihin namin. Maraming salamat din sa paggabay mo sa amin dito, sa pagdating namin ng matiwasay kahit maraming hindran sa mga daanan na nang babasa ay hindi kami nabasa dahil sa iyong guide sa amin. Panginoon, buksan mo ang puso isipan ng ating mga kapatid upang maintindihan nila ang ating sabihin. Para may parating ko rin sa kanila ang gusto mong parating sa kanila na yung banal na salita. Bigyan mo rin ng wisdom at karunungan at wisdom at uninting ang yung lingkod na gagamitin upang ipaliwanag ko rin sa kanila ng maayos ang iyong salita. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo papuri sa pangalan ko ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. God's will. Mga kapatid. God's will meaning is about His sovereign will for all the humanity to be saved. Kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas sa kapamakan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ayaw niya tayong, yun ang isang kalooban ng Diyos na tayo ay hindi mapahamak at hindi tayo mapunta sa impyerno o sa dagatang apoy. Ito'y kalooban ng Diyos na lumikha na tayo masave sa kapamakan. There is a specific action that we can take in find God's will. God's will is number 1, what good we do. Number 2, suffering from doing good. Number 3, our becoming holy. Number 4, obtaining discernment or pagkuha ng pag-unawa. And giving, number 5, giving thanks in all circumstances. Tayo pasalamat sa lahat ng ibinibigyan circumstances. Kung ano yung mga good and bad circumstances, tayo pa rin magpasalamat. Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin yun. Ano yung, halimbawa, na katapilok ka, gano'n. Hindi mo lang sabing salamat Diyos, pero kalooban, may dahilan yun ng Diyos, bakit ka nagano'n may dahilan siya o yan ang kalooban niya pero halimbawa kung hindi ka natapilok ay nagmamadali ka biglang dumaan na bus doon namangga ka yun, patay ka. Kaya yung pagkatapilok mo may dahilan yung kalooban ng Diyos yun. Dahil ka natapilok ay nakadaan na yung sasakyan kasi na-delay ka ng ilang minuto, nakadaan na yung bus, safe ka na, pwede ka na tumuwi. Ganon ka ng Panginoon. God's will also form have an active side, such as unconscious and deciding, willing, and choosing to do something. The Old Testament an affirmation that there exists with God of Israel that will resolute and burst on action and the life of His people made in all parts of the Old Testimony. The Bible tells us about about 8 components of God's will for human. Meron din 8 components ng plano ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa tao. Number 1, God's will holiness. And his specific intention. Number 1, salvation, kaligtasan. Kalooban ng Diyos yan para sa atin, kaligtasan. Self-sacrifice, sakripisyo sa sarili. Feeling of God's
at filling of the Spirit, submission, suffering, satisfaction, trust, and sanctification o pagpapabanal. Introduction, verse 1, Ephesians 1 to 4. Verse 1, pwede pakibasa ko. Verse 4. Ephesians 1 verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should holy and without blame before him in love. The word of God. Amen. Salamat po. Even before He made the world, God loved us and chose us in the holy, chose us in Christ to be holy, without fault in His eyes. Ang salitang ito, mga kapatid, ay napakalaking implikasyon tungkol sa karunungan at plano ng Panginoon. His wisdom is powerful and great. That He knew the present maging noong simula. Gayun din, alam niya ang katapusan bago pa naman simula. Ganun sa Tagalog. Ganun makakuan yung hindi na alam. Ang kapangyarihan ng Panginoon is great. Kahit hindi pa nagsisimula, alam niya ang katapusan. Halimbawa, hindi pa tayo napapanganak. Parang gano'n, hindi pa tayo napapanganak. Alam niya yung kapalaran mo. Ganun ka-powerful ang kapangyarihan ng Panginoon. Halimbawa, hindi pa nag-uumpisa. Alam niya kung ano ang outcome. Alam niya kung anong katapusan. Ang Diyos ay umirang sa labas ng panahon at nilikha niya ang oras. He is the only being able to know all things. Kaya nga sinabi ko, siya lang ang natatangi. He is only, ibig sabihin sa isa lang. Walang hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang talaga. Wala nang iba, siya lang talaga. Only to know things. Kasi siya ang lumikha sa lahat dito sa mundo. Even sa virus na hindi natin nakikita. Even ng alikabok, siyang lumikha sa kanya lahat yun. Maging ang mundo, siya ang lumikha. Kaya tayo, wala tayong pag-aari dito sa mundo, tayo ay nakikitira lang dito sa mundo. Kaya wala tayong pag-aari na lahat. Kaya hindi natin sabihin sa akin yan. Hindi. Kung angkinin mo, kung gusto niyang kinuha, wala tayong magagawa. Amen? Ganun. Kaya tayo, kahit anumang bagay, kahit napakakunting bagay lang na naibibless sa atin, tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Kasi yun ang kalooban niya. Yun ang kalooban niya na ibigay na sa atin. Pero kung tayo ay, halimbawa, tayo ay manalangin at hindi pa naibigay sa tamang oras, tayo ay huwag magtampo kasi alam niya nga kung ibibigay niya, baka ikakapahamak ko pa, hindi rin, ayaw niya rin ng ganun. Kaya kung may hilingin tayo na hindi pa natupad, maghintay tayo kasi baka hindi pa yung kalooban ng Diyos. Amen. Because of God's wisdom and power and love, our proper response to His children is to live in obedience to Him. We are holy. We are to be holy. Yun lang ang may babayad natin sa Panginoon ay ang hindi tayo sinisingil ng Panginoon ng pera, kundi ang tanging may babayad lang natin sa kanila is to obey Him and to be holy, banal sa Kanya. Yun ang gusto lang ng Panginoon para sa atin. Obedience, ma-obey natin siya. Verse 5, kung sinong Ephesians, verse 5. Ephesians chapter 1, verse 5, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Amen. God decided in advance that by having predestinated us unto the adoption of children
of Jesus Christ to himself according to his good pleasure of his will. God deciding in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do and gave him a great pleasure. Ang Diyos ay nagpasya na ampunin tayo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagdadala sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo. So mga kapatid, ganito tayo kamahal ng Panginoon. Even tayo ay mga hentil, hindi tayo mga Israeli. Dahil sa pagmamahal niya, sa will ng Panginoon, tayo ay inadapt upang, hindi tayo mapahamak mapahamak sa anumang kasalanan at hindi tayo mapunta sa impyerno. Halimbawa, kung ang Panginoon kaya ay selfish, hindi pinababayaan na tayo, ano kaya ang mangyayari sa atin ngayon? Dahil sa ating kasalanan na minana natin kay Adam at Eva, ang sabi niya, hindi ko naman kalaya ang mga to, ang mga Israeli naman ang kalaya ko. Pabayaan niya tayo. Ano kaya ang nangyayari sa atin ngayon? Mga kapatid, ano sa palagay niyo? Wala. Lalo na talagang napapahamak tayo. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inadapt niya tayo, at ito ang nais niyang gawin, at ito ang nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Ayon sa kanyang kalooban at bahagi ng banal na plano, God designed a way for all men. Even those not a part of Jewish, yun yung mga hindi, tayo yung mga kapatid. To become a God's family, nang punya tayo. So, we praise God for the glorious prize o grasya na binuhos niya sa atin, na may bibilang sa kanyang anak. This is an act of choosing beliefs in advance to become part of God's family, contributes to the praise of glorious grace. God does all things for His own glory. O ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa kanyang kalwalhatian. This includes in advance of those who will become His children, that should cause every believer a moment pause. Consider that God, who created all things, His grace is a powerful gift and blessing to us. Verse 6, patibasa ng Ephesians, Efeso, sa Tagalog ako para maintindihan natin lahat. Verse 1, chapter 1, verse 6. Ang sabi niya dito sa Tagalog, sa gayon nagpurihin at kalwalhatian ang kanyang kagandasang loob na sagana niya ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. The word of the Lord. Amen. He is rich in kindness and grace. Tinubos niya ang ating kalayaan sa pamamagitan ng kanyang anak, which is Jesus Christ. At napatawad ang ating mga kasalanan. This verse, brethren, is transition of payment Jesus Christ through His blood. According to Apostle Paul, he's referring on Christ's death on the cross as a sufficient payment for the sin of who believe. Ano ang dahilan ng pagkatubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugos, mga kapatid? Ano ang dahilan? It paid to release us from eternal penalty and worthy power of our own sin. Yun nga, sabi ko. Para matubos tayo, nag-sacrifice siya na nagpapako sa cross para hindi tayo mapahamak na. Ganun ka tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. This freedom was not free since it is paid for by Christ's death. It cost Him everything. As a result,
for the believer, the ultimate price is already been paid. This grace, brethren, is ability to become child of God. Because God provided a free way to know Him by faith, kaya gumawa siya ng paraan upang malaya tayo na kilalanin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yun, mga kapatid, hindi niya sinabing binayaran na kita, sa akin ka na, hindi yung ganon. Gumawa pa rin siya ng paraan para tayo mismo ang tumuklas, gumawa, para malaya tayo pumili ng gusto nating gawin. Kung pipiliin natin gumawa ng masama o kaya hindi. Pero sa palagay ko, wala naman siguro gagawa ng masama sa atin kung hindi puro kabutihan. Di ba mga brethren? Wala naman siguro sa ating gustong pumatay. Ang gusto natin kapayapaan is love. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay sobrang napakabait sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang anak sa atin para tayo ay matubos sa kasalanan. Verse 7 na tayo mga kapatid. Verse 7, Ephesians 1 verse 7. Na sa kanyang mayroong tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Amen. Amen. Thank you, sir. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang kabaitan sa atin, kasama ng lahat ng karunungan at pangunawa. The grace God has given us to explain as something for a generous amount. Sobrang biyaya. God did not give us the bare minimum amount of grace para sa atin. We have made enough and more than enough. Sobra-sobra na ito mga kapatid. Kaya meron akong isang kunting example ito. Nung nasa Glenca kami, sabi ni Sis Masha, nasa kwarto kami. Gusto ko naman yung kwarto na may bintana. Kasi yung, hindi, bintana lang. Kasi yung kwarto na tayo nasa loob kami, walang bintana. Hindi siguro kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na yung time na yun, hindi pa kami na. Tapos lumipat kami sa Tigrames 59, wala pa rin bintana. Yung bahay namin, yung kwarto namin. Ngayon, nagbigay ng bintana yung Panginoon sa namin. Binigay na yung hinihiling ni Sis Masya sa amin. Binigyan kami yung kwarto namin, puro bintana na. Kaya sobra-sobra yung binigay na. Sabi na ni Sis Masya, grabe na naman. Nagbigay ka na, binigay mo na yung hiling ko, pero puro bintana naman yung kaya ganyan magbigay ang Panginoon ng grasya sa atin, sobra-sobra. Kaya noong una, hindi pa kalooban ng Diyos naman kasi may dahilan siguro kasi walang pera. Ngayon, ayun na, binigay na niya yung hiling ni Sis Masya, yung puro bintana. Ang kwarto namin, 1 lipat kalahati lang. Pero pag kayo, ang kwarto namin, puro bintana yan. Kaya yun, inside you piled abundantly o sagana para sa atin. Sabi ni Apostol Pablo in Corinthians, chapter 2, verse 9, as it's written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagine what God prepared for those who love Him. This grace was given abundantly, yet was not also wasted. God is always truthful in the way of bless us.
He knows what's the best and provides accordingly. Yun nga, sabi ko. Kaya nga, ang sabi nga ni dito, di ba, no eyes has seen, nor ear heard, or nor heart of man imagine that God's prepare all those who love. Sa akin, para sa akin to, parang grasya ng Panginoon sa atin ay no words can explain. Walang sapat na salita na maisasabi ko dahil kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin, unlimited. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, no eyes can see. Parang hindi nakikita, parang hindi mo ma-imagine kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin. 8 na tayo, 8 na, di ba? Okay, basa yung verse 8. Ephesians 1:8, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Amen. Amen. Salamat, sis. God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ. Ang pinakita nga ng Diyos sa atin ang kanyang mahiwagang kalooban tungkol kay Kristo, which is to fulfill His own good plan. Part of God's wisdom to reveal, make to know the believers. The mystery of His will, ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid? Ang kalooban inutos ng Diyos ay kung ano ang inutos ng Diyos na gawin natin. Maaari natin itong hindi gawin kung ating pipiliin, kagaya yung sinabi ko kanina, kung gusto mong piliin, pero at ito, God's will is the thing that God wants to us. Ito pa ang ang kalooban ng Diyos sa atin, that God wants to us. And God is unafraid to communicate these things to us. Halimbawa, the Bible tells is God's will none of us would perish. And we understand this mean that salvation for everyone is what God wants. Kaya ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Walang isa sa atin mapapahamak o peris. Ang peris sa Tagalog pa rin. Hindi ko. Kalimutan ko na. Sa Tagalog. Ayun eh. Ano yung sis? Mapahamak. Kaya ngayon ang gusto ng Panginoon sa atin. Yan lang, yung ang paliwanag ko sa mga kapatid. Hindi ko na makakuha ng halimbawa yun. Yan na lang. Verse 9. Verse 9, pag-ibasa mo. Verse 9. Ephesians 1 verse 9, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. Salamat, sis. Amen. And this is the plan. Ito lang plano. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. At ito na ang mga dumating na ang plano ng Panginoon sa tamang panahon. Kukunin na niya lahat ang nasa lupa maging sa langit sa mamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Ito yung second coming na siguro. Pares ba yung rapture dito, sis? Yung ganito? Rapture in... Parang... Kasi, magkaiba ito na yung kukunin na niya lahat ng nandito maging sa lupa. Ibig sabihin,
hindi na kukunin na parang kukunin ang ibig siguro ang pagkakaintindi ko dito is hindi nilipunin pa ito. May iwan pa eh. Ngayon, May rapture. May iwan pa. May iwan ako. parang yan. Yung may iwan kung sino yung magkalagat. Pwede ba siya? Salamat sa Ang importante tema ng verse na ito mga kapatid ay ang unity o pagkakaisa. Yung unity ng pagkakaisa. Kaya meron tayong church leaders such as pastor, priest, at kung anong tawag pa sa mga ibang simbahan, kung sa mga matataas na sa kanila, na siyang ginamit ng Panginoon upang ma-attain natin ang pagkakaisa sa paniniwala sa Diyos and also maintain the unity of the spirits in bond of peace. Okay, very much. Okay. Verse 11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Furthermore, mga kapatid, at dahil tayo kaisa ni Kristo, meron tayong makukuhang mana sa Panginoon. For He chose us, or adopt us to become His family. At ginawa niya yun lahat ay sa kanyang plano. Ano ba yung, kung anong, mga kapatid, kung ano yung namamana ni Kristo, kasi tayo ay na-adapt na ng ating Ama, kung ano yung trato niya kay Jesus Christ, ganoon din ang trato niya sa atin. Sa kanya, wala siyang itinatanging. Na tayo pantay-pantay para sa kanya. Tayo pantay-pantay. Kung ano yung namamana na ibibigay niya sa kanyang anak, ganun din ang ibibigay niya sa atin. Halimbawa, kung meron tayong mga adapt na mga sa ibang tao, di ba? Ugali, ulit that. O parang kung meron tayong kung ano yung parang share, halimbawa sa mga mayayaman, di ba? Mayroon silang last will and testament, gano'n. Kung ano yung ibibigay niya sa kanyang mga tunay na anak, gano'n din ang kanya sa kanyang ampon. Gano'n ang Panginoon, mga kapatid. Pantay-pantay. Pantay-pantay, kaya equal. Equal siya. Ano ang mamamana natin sa Panginoon, mga kapatid? The inheritance is said two parts. First, salvation, yun nga sabi ko kanina, forgiveness of sins, becoming child of God or adaptations into God's family. Yun nga. Pangalawa, we gain eternity with the Lord and dwelling of the Holy Spirit for all times. This gives, brethren, provides believers with the sense of identity belonging to the purpose of Christ. Amen. Ayun nga ang kanya sa ating mga kapatid. Ayaw na tayo mapahamak. Ayaw na niya tayo. Ayaw na tayo mapahamak. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak. Nabugtong na anak para tukusin sa pamamagitan ni Jesus Christ na tubos tayo. Hindi na tayo pupunta sa kapahamakan. Amen. Bilis tayo. Conclusion na tayo, mga kapatid. In this, Ephesians says that all the saved people are predestined by God since the foundation of the world. Therefore, whether you are saved or not, is not you are decided, but is God who decides whether you are saved or not. Ang lahat ng mga taong naligtas ay itinalaga ng Diyos mula nung itatag ang mundo. Sa mga tuwid, kung ikaw ay ligtas o hindi, ay hindi sa iyo ang pagpapasya. Ngunit ang pagpapasya, kung ikaw ay ligtas, ay hindi ay ang Diyos. O sangayon ba kayo, mga kapatid, na kayo magpapasya kung ligtas ba kayo o hindi? Sangayon ba kayo? Only God's, ang Panginoon lamang ang nagpapasya kung tayo ay ligtas.
Siya lamang ang nakakaalam kung tayo ay ligtas. Hindi sa mga buting gawa, kundi ang repent sa pagre-repent natin, sa pagtanggap natin na ang Diyos ay siya ang ating tagapagligtas at Panginoon. Ito lang mga kapatid ang masasabi ko sa akin. Salamat mga kapatid. Bago sa pagtatapos ng ating tayo tumayo, tayo manalangin. Hindi na pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa katapos ng aking pagpapalaganap ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa sana Lord, itatak namin sa aming puso isipan na kahit hindi mo kami kalaya, isa kaming hindi, inadap mo kami upang kami ay hindi mapahamak at malayo kami sa anumang kapamakan, hindi kami mapunta sa impyerno sa pamamagitan sa pagtubos ng dugo ng iyong anak. Maraming salamat po sa mga binubuhos mong biyaya sa amin at lahat na binibigay mo sa amin dito sa mundo na kahit hindi namin pag-aari at sa iyo lahat kung kalooban mong ibibigay sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan po ng ating Panginoon si Kristo. Amen. Amen.